parang feeling ko na-hypnotize ako, ganun. Gets. So, nangyari po, parang pinabalik namin kinabukasan yung mga nagbebenta. And then, Okay. tinulungan ako ng friend ko na, bawal na daw hindi bayaran kasi nakapag-pirma na ako. So, okay, understandable. Okay. So, anong nangyari po, parang from that price, ganun kalaking presyo, naging parang 89,000 na lang. Pero, At least nakasave ka ng 100K na lang. Sige. parang ganun. So, parang, okay, sige, kunin ko na to. Kasi wala na akong magagawa kasi nakapirma ako. So, hindi ko po siya pwede mabawi. Ganun nga minsan yung mga ganun. Na-scam na ako ng ganyan Oo. before. Pero hindi ng vacuum. Pero yung sasabihin sa'yo na bibenta mo, tapos pag hindi ka, hindi sasabihin na, hindi pwede, touch move na. Hindi mo na pwedeng bawiin yung nangyari. Ganyan po, ganyan. Hindi ko alam what's so special about the vacuum. Parang meron lang siyang yung normal na vacuum na napapalitan ng ulo. Okay. Iba-iba. Tapos meron lang siyang parang liquid na, okay, ito eucalyptus pang set. Habang naglilinis ka, magiging mabango yung bahay. Parang ganun. Okay, yun lang ang additional fee. Opo. So, ang tanong, gumagana pa ba si vacuum? Gumagana siya pero hindi po namin ginagamit kasi ang hirap niya gamitin dahil mabigat. Okay. Hindi worth it. Sabi nga niya. Hindi nga Oo. worth it. Imagine But- naglabas na siya ng 89K. At least hindi 189. Okay. Salamat. Naisasanla ba yung vacuum na yan? Baka pwede namang Yun nga makabawi-bawi. bala ko nga po ibenta. O kung mag-comment na rin kayo dyan, kung sino gusto ng vacuum na may eucalyptus. 10K na lang Oo. daw dyan. Pero ano po, Pag-usapan. for sure, na hindi ko na rin talaga siya gagamitin. Kasi mas convenient yung mga, True. Mas magaan. opo, yung mga maliliit lang. Oo. Shoutout doon sa mga budol's ko. Budol kayo Totoo. talaga. At Oo. isa pong ginamit niyang pambudol is merong isang known person na bumili daw sa kanya. Kilalang-kilala po talaga siya. So ako, ay wow, o sige, bago ko pumirma. Pero charot-charot niya lang yun. o hindi daw, tinanong ko po Nabudol siya. din siya. Yung pinambudol niya na tao, Okay. pinatanong ko po, hindi naman daw libre, ay hindi naman daw niya binili yun ata. Ah. Binigay lang sa kanya. Ay, So, parang- ginagamit pa para makabenta. Yes, Okay. ganon. Okay. Okay. Gusto ko magsabi ng masasamang words. At ginamit niya rin po ako para makabenta sa iba. Ay, ikaw na ang next na story. Ito pala yung literal kwento mo yan. True. Binili ko talaga yan. Yes. Oo, diba? So So, at least yun yung hindi worth it. Oh, meron pa ba? Mga Punta hindi naman worth tayo it? sa worth it Ah, naman. okay. Para makamove on tayo dun sa Sige po. 89,000 na vacuum. Okay, so, At least Nung- tayo na. yes, noong 2022 po kasi nag-travel kami sa Europe. Okay. And I think lahat naman po ng binili ko, kasi parang kasama po namin yung manager ko eh. Siyempre ako as a first timer na mag-ibang bansa sa Oh, ganong yes. lugar. At pumunta sa favorite na country ko, sa dream country ko, sa Paris po. So parang bumili ako doon ng bag. Pwede pa ba Yes. magbanggit ng ano? Of course. So bumili ako ng Prada. Yeah. Tapos sabi kasi ng manager, okay lang, sige, deserve mo yan. Ay, oo nga, o sige. Okay. So, binili ko po siya. So, bumili rin po ako ng Dior na bag that time. Tapos, meron po kaming magkakaibigan na bumili sa Louis Vuitton. Talagang all out siya. Pero Apo. I say deserve. Pinaghirapan Yun niya, nga po. bulsa niya, sweldo niya. Totoo. Shut up kayo. Mga ano naman po yan, mga pinaghirapan ko sa trabaho, Yes. sa mga hindi pagtulog ng mga gabi, Yes. gano'n. Mm-mm. So, nung time po na yun, parang sinabi rin po ng friend namin na, sige, okay lang, bili tayo, deserve naman natin. So, ako po bumili rin ako, pero ngayon binenta ko na po sila. It served its purpose. Yes. At least nabenta. Apo. Yes. Kasi parang feeling ko po, face lang din siya sa akin eh. Kasi Okay, first time ko po, okay. dahil hindi naman po ako nakakabili ng ganong bagay before. As in, wala po kasi talaga ang pera before. So parang nakaka-excite lang po makakabili ng ganitong klaseng brand na, ay, kaya ko na pala siya. Check mo na Na-heal yun. niya ang inner child. Yes. Apo. Mm-mm. At dahil magaling na si inner child, binenta niya. Okay. okay na ako. Sabi niya, benta ko din Apo, muna. apo. Oh my Yes. gosh. I'm proud. Oo nga. Mm-mm. How Thank about you yung po. mga other investments? Meron bang mga ganun na mga Mm. bagay na not necessarily material, pero Mhm. para sa personal growth mo? May Oh, ganun ba? yes. Meron naman po. Meron po akong biniling land sa may land? Lupa lang. Oo, parang ang laki ng land. May binili po akong lupa sa Tanay, may binabayaran po ako. Yes. Tapos meron din po meron po kaming coffee shop sa Angono. So magkaka-business partners po kami. And meron po akong Grab car.
Love Opo. it. Yun Gra- po. Bagets pero talagang nag-invest na siya ng nag-invest. I love that. Yun po ang feeling ko na worth it talaga na. Worth it Pag- talaga. yes. Kasi Mm. magagamit pati hanggang sa future, Mm, di ba? mm. Kaya, Miss J, pwede bang mamasukan sa inyo? Nag-apply ka. May opening pa po ba dyan? Ganon. Pwede bang pagkatas dito nun sa podcast, sumabay ako pa uwi, mag-apply ako. Yer! Ayan po. Pero ngayon, puntahan naman, syempre na pag-usapan natin yung mga in-invest. Mm. Yung mga in-invest natin ganyan, mapaggagamitan natin one day, Mm. yung mga hindi worth it, Mhm. na pag-usapan na rin natin. Ngayon naman, yung mga ginawa natin sa sarili Mhm. to talagang choose ourselves. May mga ganun ka bang ginawa na conscious effort na like, ay, gagawin ko to kasi I love myself. Nakalimutan ko yung self ko for a while, pero kailangan maramdaman niya ulit na love ko siya. May Opo. mga ganun ka ba? Meron ka bang like activities for yourself? Mga Sinimulang- self-date? oo. Mm. Simula activity. Yeah, Yes. meron po. Of course, meron akong mga ginawa for myself. Kasi, yun nga, parang napabayaan ko siya, di ba? Parang sige, go, stress eating and everything. Ang ginawa ko po una, nag-gym po ako. Okay. Ano tawag dun? Nag-apply ba? Nag-sign up ka sa... Opo, nag-sign up ako sa nagpa-member. isang, Mm. yes, nagpa-member po ako. So, yun po sinimulan ko. And then, eventually po, nagustuhan namin yung badminton. Kaya, yun po ang sports namin ngayon. Yes. Nagba-badminton. Kagabi nga po galing akong badminton. sporty girl. Yes. Nag-end sa sporty girl era. Yan po, badminton and gym. And then, nagkaroon din po ako ng discipline sa pagkain. Opo. So, parang medyo gumaan-gaan naman po ako. Oh, I love that. Yes. Do you think kaya mong ma-pinpoint yung like isang specific moment sa buhay mo nung na-realize mo na parang shucks, like nararamdaman, nakikilala mo na yung sarili mo ulit. Like, She's back. She's Mm. back. It's work. Like, eto na. Life is glowing again. I'm glowing again. Mm. Kamusta yun for you? Na What was going feel on? ko po siya nung time na parang kasi nagtitimbang ako. So Oo. parang nung nakita ko na medyo talagang nababawasan na ako. Kasi parang from 70 po no, umabot ako 70, naging 60 siya as in parang in 2 months. So, parang nakita ko yung sarili ko ulit na kaya ko pala. Tapos parang ang saya sa pakiramdam, ang gaan sa feeling. So parang okay, tuloy-tuloy ko na to. And healthier versions. Opo, Diba? true. Mm. Yes. I love that. Mhm. Alam mo, kapag mabuting tao ka rin talaga, and I know ito, nakikita rin naman talaga to sa mga contents mo, madam, and nakikita Mhm. din talaga to ng mga followers mo. Kapag mabuting tao ka, ibe-bless at ibe-bless ka. And we are so happy na ang dami mo ring natatanggap na blessings along with yung pag-choose mo sa sarili mo. Mhm. So, pag-usapan din Nabalik natin mo yung na. mga blessings mo naman after finally choosing yourself. We heard na may gig ka with Bubblegum. May mga ganang projects. Opo. So, paano Yeah. ka napunta sa ganon? Paano ka nakapag-transition into that? Eh di yung bubble gum po kasi parang way before pa yun, mga 2022 po ata. Mm. So may mga ano naman po, may mga naglalapit sa amin na mga ganyan, bubble gum. Pero mostly po, after po nun sa brands talaga, Okay. sa brands po talaga ako bumabawi sa mga bagay-bagay. Mm. So masaya naman po kasi maraming nagtitiwala sa akin na brands. Yes. Yun po. Siguro magaling din ako magbenta. Oo, tanggapin mo yan. It is a strength. Yeah, yun na naman po. Pero was it ever your dream talaga? Like, kunwari, si Bubblegum, naging pangarap mo ba dati maging artista? Or at least now with brands na, I think with live selling, naging pangarap mo din ba siya before nung nagsistart ka with content? Pangarap ko po maging artista nung bata ako. Okay. Opo. Pero kasi, nung na-invite po ako sa Bubblegum, parang ano na yun, nag-vlogger na po ay nagko-content Okay. creator. Content creator na po ako that time. So, parang, masaya pala. Hindi ko po siya pinangarap ever maging content creator. Wala po talaga siya sa linya ko. Ang pangarap ko nga po maging flight attendant eh. Oh, okay. Pero sa ibang dimension ako nilagay ni Lord. Yes. Ganon. At saka napatupad mo naman na yung pangarap na mag-travel. Yes. At ma-reach yung mga ganong Opo, klaseng opo. pangarap, di ba? Yes. As a traveler na lang ang atake. Oo. Opo. Pero, ayun, hindi ko po siya pinangarap. Pero sobrang masaya ako sa binigay sa akin ni Lord na naging content creator ako. Na
mas nagagawa ko na yung mga bagay na gusto kong gawin. Yes. Yung mga pangarap ko nung bata ako. Kasi yung mga pangarap ko po dati, makabili ng camera, ganyan. Yung mga ganun po. So, nagagawa ko na siya. Parang, shucks, parang sa bahay ko nga lang po, nakikita ko parang, wow, ako pala nagpundar nito lahat. Yung parang mga ganun pakiramdam po. If this episode made you reflect on your own life decisions, then maybe it's time to ask yourself the same question. Yung mga choices mo, career moves, love life, big risks, or even those random impulsive decisions, worth it ba talaga? If you enjoyed this conversation, make sure to search and follow Worth It Ba on YouTube for the full episode. And if you have your own Worth It Ba moment, share it with us in the comments. Because at the end of the day, every choice comes with a story.